tayo, no? Medyo madilim tayo dito. Amo dyan, di ba parang ang ano ko dito, Yan. Ayun nga, no? Siyempre kami ni Polly po ang makakasama nyo para hatid sa inyo ang mainit na bakbakan. Ngayong gabi dito sa Dream League, no? Ipakita mo na nga rin direct. Sino ba yung ating head-to-head matchup dyan? Labas mo na yan? Patay tayo dito. Dinala na sa atin to. Eto na. Eto na. Masisisi na. Masisisi na tayo. Ang head-to-head matchup nga natin. Walang iba kundi si Abed versus Nisha. So BP versus Liquid tayo, mga bossing, no? Grabe nga yung mobs nila, Nisha. Ha? 111. Tama ba? Ang dami, Like parang yung mga balance ngayon, mga 90, 80 pa lang yung mga... Dahil basta nag-qualifier ata sila, no? Game 5, game 5. Sa bagay, puro qualifiers nga pala tong Liquid. Yan yung natamo na ito nga yung mainit na head-to-head natin. Si Joma, labang kay Abed, parang ano to Galing ng stream yan. Papanggo lang ulit yan. Ganun. Pango mid yan. So let's see, tingnan natin kung ano ba ang storyline nitong mga to. Pero ito na, nagigigil na ako. Stable ideas, strats, and Donate ba gameplay. to o Obviously, pamigay ba to? that's very useful. Sa ano na tayo, drop-wise? Hindi, gusto ko na lapagan ng match winner tong BP Suporta lang Suporta lang. Times 3, tumingin ako. Oh. Ngayong taon, isang beses pa lang naglalaban tong dalawang to. Nung ESL 1 Birmingham qualifiers, tinuwan ng BP yung Liquid. Yung pa lang, yung record nila. Ngayong taon, Lapagan mo na, match winner, BP. Ito na yun. Ito na yun. 500 star lang. Times 3 naman, Times 3 yun. Nakita natin kanina sa odds, Suporta nga, di ba? Yung nga yung... Okay, so ito na nga yung drop natin dito, mga bossing. First pick yung BP dito, no? Tekis yung kanilang napili agad. Sinundan ng Dawnbreaker and Leech para naman sa Liquid, Pangolier and Rubik. Nakita na natin tong Pango nila, no? Na flexible naman, nilalaro rin ni Ace. Mas successful lang sa part na kapag kasi Si ni Nisha. siya, yung nagpapangolier. Yun nga Naayos na rin po kasi sa wakas, boss, yung parang scheduling. Nung nakaraan pa namin gusto sanang yung BP. Ang problema yung pagkakasunod-sunod kasi. Magugulo rin kami sa schedule kaya ngayon Ito, lang dalawang natin sila nalagay. VP, di ba? Yung mga inaantay nyo, dalawang VP mako-cover natin this day. Dito sa Stream A ngayon. On fire ang VP ngayon, di ba? Dito na mawawala yung fire. Wag naman. Ang ina kasi, every time kinakas ko rin tong BP, ayoko nang sisihin din yung sarili ko. Hindi naman ako yung naglalaro Talagang kapag ako yung nagkakas sa kanila, most of the time kasi nung nakaraan, nung online yung setup natin, puro BP yung nakas ko. Grabe talaga si Timado, pati Saberlights BP ang nako-cover mo pala Oo, puro BP ka mo. Kasama ko si Sershan, puro BP pa yung kinakas namin. Malulungkot ka na rin kay Timado Ito, classic lang na counter dun sa Dawnbreaker. Silencer! Sinimplihan lang. Nakita na rin natin itong gantong style ng Liquid nung nakaraan since ito yung nakas natin ng ilang araw din, di ba, Sir Paulie? Na laging pag double range, nagmimili sila na mid. Yes. Yung combo nila na trinatry lane nila na trinatry lane din yung gitna. Yung last pick advantage to for Liquid, no? So, I think pwede sila kumuha ng carry na this time para lang ma-flex mo pa yung Pangolier sa mid and off. Ma-confuse pa yung Virtus Pro. Pwede. Para alam mong flexible pa si Pangolier. Alam mo na rin naman yung matchup mo dito Kung kapipig ka na carry, Dawnbreaker na katapat mo dyan, for sure. Total na palenser ka na agad dyan. Magbimili ka ba dito? Decent lang ba sa'yo na magmili ka? Or baka maui lang tayo sa mga luna-luna ni Sir Gaben dito? Luna ni Sergey. Walang Windranger, walang NP, wala yung Okay Kesya, ako dun sa wala Luna. din wala yung Bear, wala din yung Merta. Parang sa luna na lang ako nakatingin dito kay Sir Gaben. Or mga live stealer ba? Pwede rin. Hinahanap ko lang yung at least meron pang interrupt sa Starbreaker sa lane stage. Yes. Kahit pa paano malimit mo yung pwedeng gawin ni Don. Ano, tripping sila dito? Nagulat ka ako First pick Tekis tong BP, no? Sila yung first pick pero nagpango yung pick ng Liquid. Ayaw mo kalaban to si Tekis, magpango ka Yung sa Breeze Taser, pag Sinasios bakil ka, medyo Masakit yan. Yeah, para flex pa rin daw in a way. Since Sir Given, naglalaro naman ng BB. Yes. So talagang clueless ka dito kung ano nga ba yung magiging lanes ng mga core heroes ng Liquid. For Virtus Pro, talagang okay, Storm, it is. Naban yung pack ni Abed So alam mo na yung kasunod niyan. Storm na ni Abed. Wala naman natin tatapat sa Storm. Tapos meron pa silang 2 consecutive ban na pwede natanggalin yung lulugi sa Storm sa lane stage. Sa ganitong nangyayari sa lineup ng Liquid, mas gusto mo na lang tanggalin yung mga Queen of Pain Ember. Okay ka na yun. Ayan, Huskar. Yung talagang hard counter na lang sa Storm. Magpapahirap sa Storm, no? Kahit sabihin natin na medyo talongis din minsan mag-Huskar talaga si Nisha dahil nagpa-farm lang. Pero ito na lang yung, ito yung mga natitirang counter So why not na tanggalin mo na talaga? Ang i-respect mo yung hero, di ba? Yun na lang. May Lancer din Mas nakatakot nga naman yung tipong ultihan ka lang ni Huskar din global. Sa bagay. Nakita ko to, ang ginagawang answer ng mga nag-i-storm nga, yung naglo-Lotus Orb agad, first item.
Gawa nga, okay, may armor yung Lotus Orb, may Perseverance naman, may Regen, may mana pa na energy booster. Baka mamaya ganun yung gawin ni Abed dito. So, dun tayo sa final ban na magkabilang side. Virtus Pro muna dito, yung inaantay natin. Another mid hero ba yung tatanggalin nila or maghanap sila dito ng safe lane or off lane? I don't know. Okay na ba sila dito na Huskar na lang yung tinanggal nila up against Storm? Libre na yung the rest? Ano? Wala nga akong laban sa ano eh. Anong percent kills ka? Ano? Pili ka daw, first 10 kills, laban kayo. BP ako, BP. BP ako, BP. Wala na, yun o. Wala pang, sige. 2H. Yeah. Mamuta ka rin eh, no? Para bayaran talaga kita ng 2H. Para bayaran talaga kita ng 2H, so magiging 4H pa. Mahusay si Kuya BYB dito. So, Primal Beast yung inalist nila. No? Hindi, may Pangolier, di ba? Kahit sabi mo may silencer, kung ma-pulverize Like, ka. maniniwala ka magdo-Dawn Breaker carry si Timado? Baka yun yung iniisip lang nila. Hindi ba parang nagsayang sila ng bandito? Kung ganun yung tingin ko eh. Hindi, baka talagang meron silang info na ginagawa nila. Si Dawnbreaker naman ngayon, di ba, yung way na pagkakabuff sa kanya, talagang damage-wise, nag-shine naman talaga si Dawnbreaker, so baka mas lalong afford Parang kong carry ilagay type, sa carry. Oo. Compared dati na kine-carry pa rin siya, pero di ganun kalakasan yung damage output. Okay. So, dun tayo sa last ban, no? Madami kasing reserve time natitira dito. Kaya medyo matagal din yung oras para pag-isipan pa ng VP yung kanilang magiging final ban. Tinignan ko yung stats nila eh. Last pan na nag-Dawn Breaker yung BP. Offlane. Kasi may Wind Ranger carry. Ito, meron din. May isa pa. Luna naman yung carry nila. So, parang pag nagdo-Dawn Breaker sila, alam mong Saberlight hero to eh. Eto, Doom na lang yung tinanggal nila dito. So, Okay. So, iniisip nga nila na talagang possible din yung BB carry din for Liquid. Up. Tito Abit. Nalista ba ni Rapito ngayon? Nakakalimutan ko ah. Nag-liquid naman, no? Ako din, nag-liquid 2 nata ako dito eh. Alam ko makaisa tong BP. hindi ka lang. Basta yung iba kasi no choice ka lang. Pero, may nilabanan ba kayo dito? VP and Liquid, Kalapi? Wala ata, lahat ata kami naka-liquid dyan eh. Uy, huwag kayong easy lang kayo dyan. Huwag kayong mag-away dyan. Rinig na rinig namin kayo. So, Terror Blade nga yung kanilang nilast pick dito. Ito maganda to again sa mga sa BBBB, no? Like it. Okay naman ako. Sinimplihan lang nila sa safe lane hero, no? Talagang nag-i-scale, farmer, talagang hard carry in a way. Timado hero to, wag lang bibili bigla ng Orchid yan. Yung problema nito, ako naniniwala ako magaling siya mag-TB. Since way back mga 2017 pa lang, 2018 nilalaro niya na yun. Isa to sa mga main hero niya. Ang problema minsan lang yung itemization. Kapag tinotoyo to, biglang nagpa-first item Orchid, yung mga ganun ba? Di, So, wala. like, hindi mo malaman dahilan. Wala naman siguro siyang i-orchid dito, so baka pass na doon. Bristleback carry, mag-end up tayo. And the Okay. Underlord, no? Ito naman yung nagiging answer naman din up against Terror Blade, at least magic damage sa lane stage, nagki-Crimson Guard, mga ganyan. Maganda pa, may root ka, no? Yes. Another combo, ilang beses na natin napapanood tong Rubik and Underlord duo sa lane. Medyo solid, malakas ngayon kung may makalabang ang Storm, Dawnbreaker, Tekis. Sulit naman yung Pit of Malice dyan. Totoo. At ito ang tanong, di ba? Draft-wise. Nakakontar yung Dawnbreaker, so hindi makakapag-ulti lagi kapag may global. Pero Abed yan, tapos TV ni Timado. Gang, minsan lang magtitiwala sa BP, ba't BP hindi na pa yan? yun? Sana nakatuwan liquid lang naman kami kasi syempre ayokong humiwalay sa inyo eh. Mas magandang kung talo tayo pare-parehas. Kung tatama tayo, may points tayo parehas. Para dikit-dikit lang ang scoring sa ano. Totoo. Pero yun na nga guys, though, draft-wise, VP, para kay Kimo. We'll see. Suporta sa Pinoy, di ba? Ito naman yung gusto natin mangyari. Kung sakaling di naman yung sobrang hirap ng game for Dawnbreaker na talagang di ka makapag-ult-ult yung mga ganda dahil sa silencer, okay lang. Kasi TV sila eh. Diyan, napagal mo pa rin, Direk. Ito na. Sagarin mo na. First 10 kills, BP. Overkills din tayo. First 10, overkills. Oh, overkills, pwede. Like, tingin ko pwedeng patayan yung tema eh. Like, Underlord Storm yung nakikita natin eh. Andun yung mga global presence eh. Yes. No? So, kahit pa paano, mas madali maghanap ng mga kill. First 10 kills, tapos
Overkills. Overkills, tapos napagan mo na ng match winner nga na 5 hamster yung BP. Match winner. Yung map 1 ba ilan yung odds? Tingnan mo kailan yung odds. 2.53. 3 mismo? 3.53. Lapagan mo muna yung map 1, tapos si Maniac na natin. Isang kambing, BP. Isang kambing. Oo, okay. Ito na yun. Di ba delikado yan? Map 1, 3.5 eh. May rason bakit nag 3.5 yan. Isipin mo, delay tayo. Hindi, ganun talaga yung odds kanina eh. Mga 3.3. Ganun talaga? Oo, mga 3.3 lang. Sabihin mo na, mga 0.2 lang yung nagdag. Baka first blood lang yan or dahil sa drop wise din. Parang nagkabugbugan na. Titignan natin ha. After ng 5 minutes, kung anong state ng game. Doon natin malalaman ba 3.5. Sige na, direct. Pilitin mo lang ilapag. Kung hindi mailapag, alam mo na. At least, so yun yung gusto nating tamasa eh. Para masisi tayo. Walang masisisi yung mga tao dyan na maglalapag sa kanila. Ang lap trip dyan, yung ano eh, yung nakapaglapag na siya. Kunyari, naglapag na siya ng F10 kanina pa. Di ba? Tapos ngayon, gusto ko rin mag-F10. Lalagay ako. Pag natalo kami, sisisi niya ako. Oo, naglapag ka pa kasi. Oo, no? ganun yung... ano. ganun Pero yung guys, concept. ito yung ating market pick no para sa total kills over or under 56.5. 1.89 ng Edson, no guys. So, kayo na lang. Kasi kami, base kay mo, overkills to. Patayan to. Parang eh, nung nakaraan nakita natin yung Liquid, Pango sila, more on kills eh. Yung BP rin naman, pag pinanood mo lahat ng laro nila, umaabot ng mga 50-60 minutes tapos nag-overkills din naman talaga. Tigil-tigilan nyo kami sa 100 minutes, no? Kasi maaga kami mamaya. Jogging pa bukas. May fun run kami. Napakaaga. Alas 4, kailangan gising ka na. Gusto nyo, 100 minutes pa kami dito? Depende, sanay lang yan. Yung BP nung nakaraan, kalaban yung Falcons, medyo ang tagal-tagal ng laro nila, boss. Na ikaw, kahit paano, okay ka lang eh. Ako, may isa pa ako series. Ay, oo nga pala. Oo nga pala, dalawa nga pala today. So, yun na nga guys. Simula na tayo dito para sa ating game number 1. And smoke play lang naman para sa both sides. Wala namang kaganapan, no? For the first blood. Bounty exchange. Same lang, same. Even lang naman. 2-4 to tayo dito. So, talagang even start lang. Yung nag-error yan. Ganyan pa kanina. Kanina pa ganyan, no? Yung nag-error. Relag daw ata kailangan yung gawin dyan eh. Oh? Kaya mo na. It's a sign. It's a sign. Ito sign lang. Baka niligtas tayo niyan or talagang ayaw lang tayong payamanin. Tito Fly sa kanyang leech. Eto, may tiwala ako sa mga ganyang hero ni Tito Fly. Bigyan mo ng mga Phoenix leech yan, maasahan yan. Yan, mga ano yan. Old Eh. school hero Go-to yan eh. hero niya yan, Oo. di ba? Yung typical na post 5 na, alam mo yun, malakas na sila yung mabababysit. Makulit lang yan kasi minsan nagpipilit pang mag-chen-chen, eh gumaganon-ganon nga yung muscle niyan. Baka mamaya, hirap na siyang i-macro yung mga Mahirap pets. yan, Oo. mahirap na pumindot yan si Tita Mafly. College, medyo madali lang yan. Samo ka lang ng... Pag nagka-shard, samo mo lang yung... Eto na, Saberlight! Possible first blood, Tofu dito. Yung makakakuha ng kill. Hell Scream, on the other hand, may kipagsabayan pa. Glaives yan ha, teka lang. Medyo masakit yan. Siyempre guys, na yung first blood na yan. For question or inquiries, just message Quenic page po for more information mga tropa. Masakit na talaga tayo sa anin, sir. Kasi level 1 Glaives nito, 2 Kaya int na eh. eh. Hindi tulad dati na 1 int lang yung nasisecure niya. So, mahirap kapag ka 2 int agad. Grabe yung inaangat na damage siya kada hit sa'yo. Favorite ko pa naman yun, yung ganyan style ng silencer. Naalala ko dati, trip kong build yan eh, nung parang lumakas nga rin talaga yung glaives niya. Ang ginagawa kong build, level 1 lang yung turn skill, nakamax yung per second, tapos nag-threads earn lang ako. Sulit na yun. As for Ace, Metamorphosis pop, ganda ng body block from the Illusion. Ace dito, can he survive this? Just a little bit more, di naman magiging enough for Timado. Eh, napuruan din pala siya sa part na yun, no? Boxy! Oh, God! Alam mo na, wala pa tayo sa 5-minute mark kung bakit 3.53 yung odds kanina. First 10 kills pa kalaban ko si BYP. Lumaki pa yung utak. I mean, pwede na siyang bumakbos eh. May tango siya, pwede siyang kumagat ng tango. Humit siya ng creeps. Feel ko. Sabi ko siya, every time ginalas ko to si Timado, nagdadoubt na ako sa tao. Eto lang, feel ko, tinignan muna ni BYB, nakita niya 3-0. Niyaya ka niya. Tinignan niya muna kung mag-BB ka. Siyempre, iniisip niya, mag-BB. Sige mo, abid. Mahusay si BYB. Oh, dadami na rin siya, Bet? Bed, papasolo kill? Wag naman siguro. Huwag naman. Teka lang, maagawan pa ata siya ng run. Mako-contest siya, hindi naman maagawan. Abed dito, nakasecure pa rin ng water rune. Pops the very far. Too late. Okay He's still dead. So 4-0. Ito talaga yung 3.53. Okay na, buti niligtas tayo ni ano. Buti hindi tayo pinalapag. Napapaisip din ako eh. Kasi kahit gaano ka mismatch, yung mga map 1 ads, hindi naman ganun tatalo na 3.5. Para sa tumalong ka ng 3.5.
Kasi kung map 1 lang, dapat at least mga 2.5 lang yan. Oo, 2.4, ganun. maintindihan ko pa eh. Yung tumalo na 3.5, isang ads yung tinalon. Teka, bottom, makakakuha naman, healing Lotus para ka Saberlight. Mickey dito, medyo bully nga lang, no, yung ginagawa ng Bristleback. Level 2 spray na yan with silencer, so talagang mararamdaman mo yung sakit niyan. Ang sakit nila Kalin eh. Pag inisip mo, ang sakit nilang dalawa Kalin. Bibilenser. Ito yung Tekis ka na hindi ka pwede mag-blast off. Sa totoo lang, ayoko rin kasing kasama ni Tekis to eh. Yung Don, nakita na nga natin ilang beses kung saan malakas tong 4 Tekis, no? Every time may kasama tong disable, doon siya sulit eh. Doon siya nagiging parang lane winner. Gawa nga nung bagong changes dito sa taser niya na iniispam, pinapatas yung level. And speaking of Tekis, kinokontest lang naman yung nahatak. Minuel on top, Boxes dito. Good gaze play, Boxes down. Kill secured para kay Fly. Pero teka lang, timado dito. Medyo binubuli nga lang ni Ace. Nico kotokan siya dito. So, Pak, Aray, aray. umabot pa. medyo malayo nga yung palakol dito ni Pet Lord, do. And ito naman yung pag-connect para matulungan nga naman si Senior. No? Dalawang support connect dun para sa power rune. So walang pang-refill yung Pangolier. Na something good is medyo full status naman siya. Ayon dito sa nakikita ko sa taas. Pero Saberlight, naiwan mo eh. Nakita yung support sa baba eh. So it's go time para kay Mickey. And spray damage, asan ba? Namatay yung Terror Blade bago yung Dawnbreaker. So 2 cores dead on the side of Virtus Pro. kaya talaga 3.5 yan, Polly. Ayan talaga. Wala ba sa ito talaga yun. 5 minutes delay tayo, 5 minutes delay. Ayun. Yan na yun. Yung core yung mga nagsisimatayan kasi yun yung problema. Siguro nabalikan siya ni Rubik doon. Nabawasan na naman si Rubik yun. Baka pinush to na nila. Na dirty combo na naman yung Firestorm Pit of Malice. Pag AG ka pa naman, dama mo yung sakit niyan. Since, syempre, AG ka base armor yung meron ka. Yes, yung tumataas siya. Tapos may Frost Shield ka. So, hindi masyadong masulit. Namatay nga lang Silencer sa may bottom. So, finally, nakabawi-bawi naman doon yung Virtus Pro sa bottom part. Overkills talaga to eh. Ayaw din talaga tayong payamanin eh. Yun na yung nakikinikita ako eh. So medyo healthy yung early talaga dito ng Liquid. Masasabi natin, kita natin. Silang tatlo yung namamayagpag. Hindi naman ganun kalayo din yung Agwat, no? yung agwat. Pero kasi masakit yan. Yung level kasi. Alam mo naman yung may namamatay eh. Lalo na kung sa baba. Or ito, yung nandiyan si Silencer kang pinapatay. Yes, may minus intelligence pa ka mo. Ayun yung masakit doon. Ay, 4 na talino para ano. Pagka nga natatrash ako sa Dota, binabagsakan ka ng Mantle of Intelligence eh. Yung inaagawan ka ng intelligence. Di ba nakakainis? Wala ka ng intelligence talaga. Mabobobo ka talaga. Then, diretso pa sa 6-minute mark, no? Yung power rune. Ganda, no connection na naman nila. Ito nga yung napapanood natin na ginagawa lagi ng Liquid sa ngayon eh, no? Yung ang bilis connect ng dalawa, tatay pumatay. Level 5 pa lang si Senyor. Bet, Mukhang possible ata to. Level 6 Inisha with the rolling thunder. pinipilit yung mag-6. And now, nabawasan pa yung intelligence. That's worse, di ba? Less mana for the Storm Spirit. Haze Rune, nakuha naman ni Fly. Hellscream dito on the other hand. Hahabulin dito ng Pangolier. Ando naman yung Taser. Blast up on the high ground. But same thing with Nisha with the Swashbuckle. Enough nga ba? Shield Crush. Try to bring him down. Hellscream dito. pa siya. Inaabot ng Arcane Curse. Alam mo na ang next move. One more right click. And yung tick damage, -1. Tofu dito. 7 intelligence na para sa kanyang silencer. Medyo matalino na itong Silencer dito. So, ganyan, 6 minutes pito yung int. Teka lang, top lane. There's no way out for the Terror Blade. Frost Shield given, at least, andun yung sustain. Timado dito, hiding in the tree lines. Namatay na yung Dawnbreaker sa may bottom lane. And there goes the Frost Blast. Ace dito, slow down. Hindi niya makamatay yung Terror Blade. But then while Fly, siya pa yung delikado dito ata ngayon. Lagi silang bangas eh, no? Kung nakita mo yung isang combo sa'yo na gagawin na ganun, automatic. Low status ka agad eh. Firestorm Pit. Nililip baka sa may pit. Masakit talaga yung combo na yan. Very dirty. Ay, ibahin mo naman. Underlord na ni Ace yan. So, Uy, teka, nagtitipi dun yung Lich. Para saan yun? Sa Shrine of magkakabakbakan? Wisdom, no? And makakasecure naman sila. Yun naman yung maganda dun. Pero Mickey dito, just playing around, a bed. Founds Tofu, good blast of play. Tofu's gone. How about Mickey? Medyo makunat nga lang. Pero wala na siyang one charge, ha? Nakakommit na rin niya dito. And Mickey dito with low HP. The chase continues. Tries to bring him down. Will be able to do it. A bed with a double kill. ayun ang sulit, boss. Nagka-galvanize ka rin. Kahit sabihin mong medyo nataka ka dahil na minus int ka. Yung kung marirecover mo naman sa galvanization, okay naman. So, easy donation nga yung ginawa ko kay BYB, ha? Kung nadaya ako nun, ha? Radiant's bottom
Easy 200. Easy 200 yun na. Diba kabayaran ko yun, BYB? Pwede naman yun. Oo. Usapan lang yan, eh, no? Pwede naman 400 mo. O, diba? Pinaka nakakainis mo maririnig, 400 mo. Mahalaga may 400 kasi. Nakuha, benta may naman 400 ba? siya. Zips out. Sinagad niya na yung mana dun, ha? Kaso nga lang, may Aabutin. slow, may damage, may shield crash, and down goes a bed. Yung galvanize na sinasabi mo. Naubos ito. Pupunta naman yung nakakuha pa nung kill. Ganun kasama yung loob dun, boss. When swashbuckle in forward, fly dito, at least andyan yung shield, frost shield, gaze, blast off, tofu, tinamaan, andyan yung solar guardian, and they might settle for the support, much easier target. As for tofu, try to bring down fly with them. Kaya pa ba? Mukhang hindi naman naaabot yung one more right click, pero tofu dito, still alive. What is happening? Space, pare, space! Curse, and yun naman na. Finally, dadami pa yung courier, oh. Di sumusobra na siya kung talagang magpapatagal pa siya. Ace nga lang dito, mamamatay top lane, and malaking bagay to for Virtus Pro. Ito yung maasahan nila eh. Kahit naman namamatay si Abed, medyo may level siya dito, no? Siya yung pwedeng magprotekta dito sa dalawang side lanes mo na nalugi. Pero yung matong Liquid ngayon lang kukuha ng Shrine of Wisdom. Ganun sila kalamang, so... Busy. So 11-6 na nga yung score natin dito. Something good, hindi ganun kalaki yung golden advantage. Nag-i-stick pa rin naman tayo sa 1k gold lead ng Liquid. Sa early talagang hirap patasin yan eh. Unless talaga sobrang lane dominance. Ah. Tipong 0-3 yung side lanes mo, 0-3 yung mid, 0-4 yung mga ganun. Talagang wala na. Even yung lane na pa-farm, hindi niya na makuha. May global. Tofu, global silence. Way too early for this game. 9 minutes in. And there goes your storm. Pit of Malice will be Silence na dropped. naman. Kaya pabatayin. Abed will manage to zip away. Chambers bouncing back. Abed, 2 heroes down for the side of Liquid instead. Para abutan na sila play dito. Just for some trades. Sa side dito ng Liquid. Meron ba swashbuckle? Meron naman. So di na para mag-rolling thunder for the Pangolier. So 2 for 1, still in favor of Virtus Pro. Yun naman yung the best dun. Okay yun, nagamit yung global eh. After nung magamit yung global na ganun, pwede kang mag-make move pa ulit. Yun naman yung mahalaga eh. Kahit sabihin mo bang, nakapatay din naman sila eh. Ang problema mo, nagamit mo yung big spell mo eh. Yun yung pinakamadaling way para mapatay mo yung mga storm, itong mga Dawnbreaker. So mag-raps to, no? Yung Bristle. Favorite ata ni Sir Gibby na build ngayon to, yung magra-raps tapos mag-SNY. Hirap kasi talaga patayin. Ang laking bagay ng raps talaga. Ano kasi kung STR ka ng tank, mas okay yung raps. Kung right-clicker ka naman ng mga agi, yun yung mage slayer yung nakikita nating mga pina-first item eh. Like may magic reduction, sulit pang sustain. Bonus damage pa, no? Yun yung mga early item na maganda na ginawa ng Dota eh. Storm zipping in. Vortex blast off, Solar Guardian, every stuns. Ando naman with Sinister Gaze. Wala nang galawan for the Pangolier. Since down nga yung Global Silence, wala silang way para maka-react. Stolen Celestial Hammer for Boxy. And makapag-out naman siya dun. At least nadali na rin nila, nadamay nila dito si Nisha. Sumasagot pa yung BP ah. Hindi ka tulad nung kanina na parang medyo worse talaga na 10-3 yung score. Diba? Yung side lanes kasi na disaster kanina. Pero ito, looking good pa rin naman na take advantage ng VP ko naman yung pwede nilang makuha dito. Ito yun eh. Kung kailan talaga ako bumibet ng mga overkills, hindi rin talaga pinapapasok eh. No? Alam mo 10 na. minutes, 21 kills. Hindi, baka pag pumasok yung overcast mo, hindi ganito yung mangyayari. Hindi magpatayan. Oo. Okay. So farm, push, mid lane, maybe. Andito yung silencer. Up na yung global silence. Tratry na naman pressure. Kung magkakasama naman sila, lalo na ito, may nakuha itong Celestial Hammer. Additional spell, additional damage pa rin naman yan. Sulit pa naman yan pag sa Rubik, no? Lalo na kung nakamax na yung Arcane Supremacy mo, layo niyan eh. Pero ito, sila yung inunahan with the blast off. Immediately global silence. Drop. Tekis dito, running Uy, away. shush, Stolen bakil! proximity mines. Pero Pangolier, he goes down. Yung taser, Boxy dito will be next. 2 for 1 trade. Virtus Pro, they are ready for that. And again, yung global silence na naman dito, na-commit. Pero bad exchange yung nangyari for Liquid. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo kanina, nung nagdadrop pa lang. First pick Tekis yung BP, ang answer nila, Pangolier. Ayaw ni Pangolier kalaban to eh. Hindi mo pwedeng swashbuckle yan. Lalo na ngayon since gusto mo naman talaga pag Pango ka, nag-aganims ka eh. Yung kahit nagsishield crush ka lang, may swashbuckle na libre, masakit yung sa taser eh. Pero Mickey dito, na Sunder, now is half HP. Timado dito will be able to turn this. Another hero dead sa side ng Liquid. And Virtus Pro,
is back on this game. Stolen proximity mines again para kay Boxy dito. Lift over to Hellscream. Hellscream dito with half HP. Andun yung Pit of Malice holding him right now. Mamatay pa naman dito yung Tekis. But how about the rest? Virtus Pro dito, mukhang mag-disengage na lang. Medyo pilit naman na yung galaw ni Hellscream doon. Okay na eh. Napatay niya na yung BB eh. Hindi na para mag-blast off ka doon. Blind din yung ginawa niya eh. No? Kumbaga parang gusto niya siya ng chamban. Baka nandun sa 3 lane dumaan. So yung naging greedy siya doon. Pero ang ganda yung nangyayari. Ayun na, Virtus Pro. I like it. Muchas. Ikaw yung BP. Muchas. Ikaw yung BP, ikaw may Storm, ikaw yung may TV dito. Mahold mo to ng mapatagal mo to. Eventually, pwedeng sa inyo tumakbo yung laro. Supporta na lang kasi kayo guys. Yun na lang yun eh. SNY. Ayun nga, yung magiging next item para kay Mickey. Diffusal Blade finally available na sa Pangolier. Ito, kailangan nila to. Sabi nga natin, every time kalaban ng Pangolier din yung Storm, no? Yung may diffusal ka na ganyan, medyo annoying sa kanya. Okay. So pwede itong tumahimik. Antayan ng item muna. Mukhang malabo naman na dun yung movement sa 14 minute eh, kasi wala naman nakapwesto para sa shrine. Buti nga nakita ko na yung item ni Abed. Iniisip ko nga kasi talaga kung magre-recta lotus siya, pero inuna niya muna yung kaya doon. Tapos ngayon siya maglo-lotus. Ganda naman, Rubik kalaban mo. Pantanggal din sa may root ni Underlord. Yes. Tanggal ng Global Silence. Sulit kung may pandibap ka agad eh. Pero Rubik dito, siya yung nagtatanim ng mga kamote. Wisit din talaga itong proximity mine sa ganito eh, no? Ayun na, Battle of Proximity Mines. Okay! Si Rubik tsaka si Tekis. Parang hindi pa tayo sanay sa 60 minutes. Wala na, hindi long game sa amin ni Poli yun. Parang ganito nga yun ah. Oo. Rubik Tekis yun ah! Tapos kalaban, puro melee, yung hirap din ng high ground. Ito na nga yun. It's a sign. Rubik Tekis, nakita ko na naman. Rubik Tekis, kalaban yung BB pati TB. Hindi daw mamaya pa to ah. Pero to smoke movement for Liquid. Babantayan nila dito yung Bristleback. And Saberlight dito, siya yung nagsha-show so far. Daytime yan. Spotted siya dyan. Nandiyan na rin yung wave. Pero tutuloy ba dito inside ng Liquid? That's the question. They'll go in. They wanted Saber. Andun yung lift. Global Silence. Di pa naman kinukommit. There goes the Rolling Thunder. Try to bring him down. Pero boy pa the Saberlight. And there goes the Starbreaker. Connects. Global too late. From the silencer, Rubik is dead. Pero namatay pa naman yung Dawnbreaker in exchange. Double kill for Nisha. Good swashbuckle play. Pero Nisha dito is surrounded. Timado dito is very low. With a thunder, back to full. Mickey dito in trouble. Timado will be able to turn this. 3 heroes gone sa side ng Liquid. Ang titiwala lang kasi kayo eh. Parang hindi kayo mga Pilipino eh. Ayun, nadamay ba si Abed? Wala na. Ang dami niya kasing kinasa masyadong spell, boss. Talagang tatagal yung Curse of Silence doon. Up. Bawal dyan. Easy. Alam ni Silencer yan. Bang. Teka lang, sabi, may tao dito. Na medyo ambitious na siya doon. Ba't naman Silencer ka? Gusto mo pa kasi mag-debam doon? Alam mo, may pa nga doon. Gusto mo pa rin dumaan eh, no? Ano yung tawag sa mga squad na ganyan? Kunyari sa mga SWAT, sa mga police? Yung mga nagano ng mga mines, no? Alimutan ko yung tawag. Saan ba yung silencer nito? Ba't hindi siya nag-global agad? Andito siya sa gilid ah. Siya yung blue dito sa may triangle. Di ba? Hindi siya nag-global agad, no? Nakapag-spell pa tuloy, no? Nakapag-chain cross pa. So yung Rubik na pwede sanang may magawa pa. Hindi maganda to. Namamatay-matay si Bibi. Kung ikaw yung Liquid dito, medyo nag-aalangan ka. Tama naman itong ginagawa nila na try nilang i-aggro. Every time may global ka, tamang lumaban eh. Ibig sabihin naman kayo nun. Pero kung kayo pa rin yung natatalo, nalamang kayo sa spell, Ayun alam naman mong may yun, mali eh. Lalo na to. This time VP, sila na yung mag-move forward. Ace! They found him, is dead for 40. Sabay basag pa, transition sila dito ng first tower. Okay na! Na talaga kung kailan kang hindi... Buisit! Yan na lang yung maiisip mo rin paminsan-minsan. Times 3.5 yun oh, kahit lugi. Oh, 17-17 boss. Eh, wala eh. Ayaw nga tayong palapagin, di ba? Kanina pa, kahit yung Nostra, di nga tayo nakapaglapag. Minesweeper ba tawag doon? Ewan ko, alam ko yung Minesweeper yung laro eh, pero di ko lang kung yun din yung term doon. So, Hindi, alam ko yung Minesweeper yung nagagaganon eh. Yung mga sa bagay, mga Minesweeper nga yun. Yung mga may dala-dala kang gamit, mga naghahanap ng... ang alam ko lang Minesweeper guys yung laro.
Vortex, tapag-blast up naman Hellscream. Pero andun yung earn damage. Mamatay pa rin naman dito. Global Suns committed pero Nisha dito. Tumulong siya sa meta. Ang sakit ng Metamorphosis damage. She's down. 40 seconds dead for the Pangolier. And aabutan pa. Ace. Solar Guardian won't hit. Pero he's running on the opposite side. Gulas down na dyan si Ace. And how about Mickey? Hindi ka lalaban dyan, Sob. Kailangan niyang umatras. Yes, medyo makunat. Napaharap si pero Sir! Sinister Gaze! Vortex will be next. Pero Terrorblade is to be careful. The Thunder will make it in time. So, healthy ulit yung Terrorblade. Buti na buhay pa si Mickey. Kamo nagsimatayan sila dun sa curse house. Nag-i-spray. Medyo low level pa ata rin kasi Sinister Gaze. Blast off, sumobra nga lang. Ano yun? Hellscream. Grabe naman maglapag ng Mindsun. Ito mo, tatlo agad yung nalapag. No? Mga naka-quickcast yan eh. Grabe no. Parang mid-air na, alam mo naglapag na. Sa quickcast ng Tekis, pagka blast off mo talaga malalagyan. Ang mabilis talaga yung dalawa eh. Yung pangatlo yung minsan matagal. Doon ka minsan mahirapan, pero yung dalawa, yung pagka blast off mo, may dalawang mines agad. Counter na lang yun guys, counter no. Hindi dipis ng ano. Hindi naman diffusal team ang tawag doon, hindi eh. Alam ko yung minesweeper, yung kapag ka nagagano ng mga landmine. Pero kunyari, yung mga na-report, may bug na naiwang itim doon sa ganito, yung mga pumupuntang squad, parang ganun. Squad tawag doon eh. Dipis squad na lang, pwede na yun. Ayun ang trip nito po kanina eh. Nakita natin eh. Gusto niyang tanggalin lahat eh. Ay, sabi ko siya, favorite build ni Sir Gabe and the SNY Raps. Going for BKB siya dito. Pero kasi natigil yung aggro nila eh. No? Yun yung sayang eh. Kung yung tuloy-tuloy to, simula nung, parang nung 10-3 yung score, yun pwede maging one-sided to. Pero ngayon na top network yung TB, nakasabay na rin yung ibang core dito ng BP. Eventually, madadama mo yung nalugi ka, may liquid. Ayaw mong tumagal ng tumagal tong laro eh. Ibahin nyo ang drop wise stick mo ngayon guys. No, isang araw pa eh. Bomb squad nga daw. Bomb squad daw nga, bomb squad nga tawag. Oh, tama. Bomb squad ba? Basta yun na yun guys. Oo nga, bomb squad. Pag nanonood ako ng mga movie na may SWAT, yung mga investigative, bomb squad nga yung tinatawag pagka gano'n. So 20 minutes in, Tormentor is up. Or yun, yung sinagot ni boss doon sa may YouTube. Ano yan? Bomb disposal unit. Oh, mahusay. Oh, grabe. Medyo ano na yun ah. Oh. Teka, mangyayari na naman ba yung nangyari nung nakaraan, boss? The blast off. Hellscream. Going in! Can he take it? No. Nice try. Nice try. Gandang spot na, kita mo yung ano. No? Kita mo yung Tormentor. Pero fly dito, kita din naman. Fly high, butterfly. Dito yung Terrorblade actually. Pero Timada dito, hindi na para tumulong. Ay, ito na. Dito na go. Ito na. Nalip! Arrivo! Finn's Gate should be next. Boxy dito. Walang mana for the Metamorphosis and that should do it for Terrorblade. Timada dito has 15 wand. Looking for the Thunder target but they can't find one. Ito yung Mamamatay dito yung Terrorblade. Ito yung kilala kong timado eh. Pati fly. Kanina pa okay ng 5 sila eh. Nakasabay sila eh. Nahiwalay. Humihiwalay, gagawa ng play. Okay na. Shumrain of Wisdom, Tormentor, di ba? Ang matindi ka mo, sobrang aga niya pa nandun. 2040, nandun na si play eh. Nadamay pa tuloy si TV. Okay na nga yung 3 pinks na eh. Oh. Si Tekis, nag-blast off dun sa Tormentor. 1 kill. Damay si Lich, 2 kill. Padamay si TV, 3 kill. Okay na. Terrorblade, alam mo na. Ayun na yung trifecta sinasabi natin. Hindi. Ako lang yan. Bobby lang. Okay, patagal lang, no? And syempre, guys, no, iscan nyo nga itong QR code natin na nakikita nyo sa inyong harapan, no? Para makasali kayo sa may pag-iuwi sila dyan, no? Yun sa ating, gamitin nyo lang yung ano natin, yung promo code na 1x DotaPH. Yan, ang mahusay. Sila tuloy ngayon yung na-agre. Nagkaroon tuloy ng opening bigla si Liquid eh. No? Na-fix nila yung mapa. Nakuha naman nila yung isang objective. Roshan na lang yung hinihintay mo dito para mas matuloy-tuloy mo pa eh. So, Roshan, sisimulan na bigla ng Liquid. Parang bigla sila nakakuha ng momentum, no? Dahil lang sa 3 consecutive kills na yun. Boss, malaking bagay yun eh. Dikit yung laban mo, magbigay kayo ng freebie.
bigla mong madadama yung May advantage. Tormentor din kasi nakasama eh, no? Pero ito, aware naman dito, yung Virtus Pro, they have Techies, andun yung Sticky Bomb. Question is, ko-contest ba? Illusions ng... Rubik, boss. May illusion na naman siya. Kanina may illusion siya eh. Nakakuha Ah, na yung sa ano. reflection. Hindi yung second Ay, skill. yung Conjure Image. Ni Terrorblade. Okay. So, Diba yun. nahuli nila si TV? Ay, ano yung Bomb Squad. Diba? Fly. Bomb disposal unit. Ayun na yun, diba? Boxy dito, lift. Na Crimson Na Guard. Crimson Guard. So kahit paano, he's a little bit tanky. Medyo mali nga lang yung shield crush coming from Nisha. He won't go to the low ground. Abed dito was able to zip Wala na away. siyang mana eh. Pero the chase continues. Swashbuckle in. So yung Fizzle Blade nagkikick in pa. Abed waiting on the high ground. Blast off away for the Techies. The chase from Bristle. Mickey dito taking down Cell Scream. So 2 supports down na naman para sa Virtus Pro. Grabe nga talaga yung quickest ni Hellscream. Nakikita ko na, every time tumatanong siya, naglalapag. Diba? Parang mid-air may nalalapag na. Lapag niya, yung patalon siya, naglalapag na siya na isa, tapos nakapaglapag agad dalawa. Diba? Mahusay. Quickest si Saril. Nagulat ka ako kanina eh. Kaya yung Dota talaga para sa mga bata na to eh. Hindi na to para sa mga bida-bida eh. Pagka ano na yung daliri, huwag natin pilit. May kilala nga ako dyan, 10k yarn. 10k yarn. 10k yarn yan eh. May kilala nga akong tropa dyan eh, 10k yarn. Naku po. Ganun-ganun lang. Liquid dito with Aegis advantage. For Liquid naman, kailangan talaga nila to eh, no? Since, sabi nga natin, itong lineup nila medyo early-oriented to. Kung maproprolong to, sabi natin, umabot ng mga 40, 50 na dikit yung network. Alam mo, patalo yung hero dito ng Liquid eh. So itong may mga early advantages pa sila, kailangan ma-abuse nila to. To the point na siguro makabasag ka pa ng mga second tower or try mo maka-high ground. Tiwala lang nandyan eh. Kung tatagal naman to, parang naniniwala ako, BP to eh. VP yan. Oo, kung tatagal. Matagal, tapos medyo tikit lang. Sabi mo na mga 5k, 10k gold lang yung Liquid. Okay pa yun eh. Tolerable yun eh. Kailangan naman ng hero dito ng BP talaga item pag inisip mo eh. Yung tipong yung Dawnbreaker, may libre na rin siyang pang debuff doon sa global, yung mga ganun. Wala talaga siya magagawa dyan. Hindi ka talaga makapag-ult dyan. Ganun lang naman nasa isip ng silencer eh. Kung ikaw silencer, hindi ako mag-global hanggat di ka nag-solar guardian. Ganun lang ka-basic yan. Si Dawnbreaker, ang kailangan niya, sumama talaga siya sa teamfight na hindi siya pwedeng umiwalay. Bumili siya ng armor item eh. Kapag nakikita ko dati, every time kalaban ni classic na to eh. Dati pa naman nangyayari to pag may nagdo-Dawnbreaker, may nagla-Lenser, di ba? Ang ginagawa ng Dawnbreaker dyan, hindi siya yung umaasa sa ulti. Dapat aggressive item. Kung yung naka-dagger, harpoon. Yun nga. Kasama ka dapat lagi na. Hindi yung laging pa-connect ka lang lagi. Hindi yung classic Dawnbreaker na magpa-farm ka lang sa malayo, ikaw maglalaro ng mga dead lane, ng mga pre-lanes, tapos mag-ulti ka lang every team fight. So back to the game tayo dito mga boss. 5k lead ang hawak ng Liquid. Di naman ganun kasama pa no, for Virtus Pro. Nagkaroon lang talaga ng momentum yung Liquid after nila magpabaya. Kanina medyo hawak na ng Virtus Pro kahit papaano eh. Yung mga easy misstep nga naman talaga. Alam mo yan, kapag ka naglalaro yung mga tier 1 team talaga, mabilis mag-abuse ng pagkakamali. Na ma-maximize talaga nila agad yung disadvantage na nangyari sa'yo. Ito, Raps din. Para sa Underlord, talagang pakunat lang. Lahat naman sila kasi medyo magic damage. Lahat ng physical nila dito nakaasa kay TV. Itong Storm, oo, may konting physical damage yan, pati Dawnbreaker. Pero para ba, compare mo katulad ng TV, like, may answer naman na sila eh. May Crimson Guard ka para kahit pa paano manigit mo ng konti yung physical damage. Magdagdag ka nga naman ng mga spell resistance item. Tamang paunat ka lang. Ang kukunat nga talaga nila dito yung isa, may Shield Crush, nag-Rolling Thunder, Bristleback yung isa, Underlord yung isa, may Atrophy Aura pa, di ba? Parang, ano mo yun? Ang hirap eh. Kung laking ka talaga sa damage as Virtus Pro, baka doon kayo kagatin dito. Baka napanood ni Ace kasi dati talaga. Gusto niyang gayahin dito yung RR build. Sobrang kunat. Sobrang kunat. Sobrang kunat. Naka-Vanguard. Double Vanguard. Grabe yun. Hindi lang Vanguard yun. May ano pa yun. May balik pera pa yun. Double Vanguard yun, tapos may yung Aegis dati, yung puro armor. Binubuo. Grabe ka kunat yun si boss. Yun ang hindi mo makakalugan. Pagka nga nanalo sa puso yun eh, tabla lang eh. Ganon ka kunat yun. Habla lang, bawi lang ako. Sino nanalo? Wala, bawi lang. Tapos iyak yung bangka sa amin. Talo ako 10k talo ako 15k. Bawi lang lahat. Kukunat niyan. Okay, mukhang dito naman magiging laylo, no? Since
4VP, tama naman itong ginagawa nila eh, na makipag-farma na, wag mo nang bangkin, may aegis yung kalaban mo eh. Huwag mo nang palalain, no? Kasi nga, nagkaroon na nga ng opening yung Liquid, eh. At the end of the day, TV naman kayo, mabilis kayo makakuha ng resource sa mapa eh. Maganto, ah. Wala Nagkaroon aegis sila to. ng info, eh. Like, dumaan doon sa ward. Or sila kulang yung Liquid, pero nagkaroon back. nga lang ng miscalculation na lift save. Pero Bristleback still dropping, half HP. They've lost their tech, is Underlord joining the fight. Cyberlight dito, pops his BKB. There goes the Rolling Gulong-gulong. Thunder. Thanks to the Finn's Gate, nakapag-connect pa rin naman 2 hero for the side of Liquid. And there goes the Rolling Thunder. Round number 2, kanina pupunta. Timado was able to dodge this, but had to just low with Mickey. Pit up Kanal. Palace. He doesn't have the BKB yet, I think. So Timado dito is gonna be in big trouble with the Sunder play. No, he got lift. So no Sunders gonna have to happen. Abed dito, trying to bring down Nisha with him, pero Glimmers at the tower. Nisha Aegis dito, pa nga, boss, still eh. alive. Chase continues over to Saberlight. Saberlight dito will be taken out for the side of Virtus Pro. They're going to push the third tower sa may top lane. Biglang ganun yung nangyari for VP. Ano na? Boss, hindi naman pala pabaya eh. Prepared naman sila eh. Nandun si Rubik, pwede ko nga namang, Oo. pwede kang i-leap back, then magkakasama yung tatlo eh. So, pwedeng mag-gate. Pwede mong sunduin eh. Nawala sa isip nila yung, alam mo yun, meron nga palang Underlord. May Pins Gate nga pala, boss. Okay na. Nakita Yan yung nila order kasi nga na natin. dumaan dun sa ward sa baba. Sabi, kulang to, laban. Nililigtas talaga tayo. Nililigtas tayo dyan. Sabi Parang ko nga sa overkills inyo, lang yung guys. papasok eh. Liquid talaga to. Liquid talaga. Tapos yung nagsabing BP. Support talaga sa BB, pero liquid talaga to. And successful for Liquid to. Ito na, nagawa na nila yung tarima. Yung gusto nilang early game na mangyari. Nakabasag ka na agad ng isang rocks. Kahit pa paano malilesen yung problem mo na kailangan i-fix mo yung gantong wave. Kailangan i-handle mo yung mga conjure image ni TV. Ganda yun, no? Sobrang sakto. Na-dodge yung blast off. Kung dun siya na-blast off sa lugar na yun, tapos nahila siya ni Lich, piling ko patay na siya eh. So, ang bilis ka mo, like, hindi niya talaga binate pa si Mickey. Pagkabato ng Chain Frost, dilip agad. Ay, sa bagay kasi, Chain Pro hila pala yung nauna, no? Talagang yung blast off na pala talaga yung pinakapalo. Piniisip ko may hila pa si Lich. Eh. Yung Storm mo meron. Biglang sa kangkungan ang nangyari dito kay TV. Okay na! Liquid, wag naman kayo magkamali ng sagad. Baka paabutin nyo na naman ng... Oh, kung lang paalala yung 100 minutes natin. Hindi, maalala mo rin talaga kapag minsan nagkakatalungan eh. Oo, hindi ka Saberlight. Parang ano ah. Baka may dumaan doon Parang na medyo... naninisi, ah. Hindi, baka may dumaan doon na medyo ano... Maganda katawan. Maganda build. Maganda build. Mm. So, farm lang muna ulit, no? I mean, sige, more items. Baka ito naman yung chance for VP dahil nga maganda naman yung hero nila sa scaling. Saberlights magkikiras. Yun yung nakita ko na dagdag na item sa kanya. Pero smoke movement, teka lang. Medyo mahirap dito sa Mugod, boss. Napakaraming proximity Ito na yung mines. sinasabi mong laro. Yung Ito na yung Minesweeper. Ito na yung Minesweeper. Explosions after explosion. There goes your lift. Rolling Thunder coming up from Nisha. Blast of will Nahuli be mo there. support. They found the supports on the backline. Where's the Global Silence? Committed, but a bit too late. Saberlight was able to connect in time. And there goes Tekis. Chased down by Mickey. Mickey takes him out, but Mickey's very low. There goes Terrorblade with the Metamorphosis damage. Scaddy kicking in, but they have the Crimson Guard. As for Ace, he's very tanky right now. Storm zips in. Sumilip. Round number 2. Lift out for Boxy. Saves himself, but he's still gonna fall in the hands of Abed. But Abed dito down with no mana right now. But looking at Mickey, he'll be brought down. So 3 heroes down in exchange of 2. Terrorblade, nobody is touching him for now. Ace dito needs to create space with his Smith of Malice, and there goes Abed, tries to survive. The Thunder save. There goes Rolla for Nisha, tries to get away. Abed dito again with low mana. Hindi niya kaya patayin dito yung Pangolier, but they've lost another hero. Underlord takes down. Pwede na. Sabi nga kasi sa inyo, tiwala lang kasi tayo sa BP, boss. Nabasagan lang, nagkamali lang talaga sa taas eh. Na-miscalculate. Miscalculate lang. Yun ano yung VP. Ito nakikita natin. As long as 5 silang magkakasama, okay naman eh. Wag na siguro yung mga kakaibang play lang. Yun lang yung maiwasan. Para sa nabasagan kayo ng racks, 5k gold lead, ano na to para sa akin, quits na to. Ganda eh, nahuli kasi talaga nila yung support agad. Medyo awkward agad yung position. Tapos si Mickey kasi, alam mo yun, tinandaanan niya yung proximity mines eh. Namaga yung buhay ni Mickey. Hindi ko rin alam, bakit pilit sila ng pilit umakyat doon? Gusto nga nilang kunin yung area. O baka kailangan ulit nila ng cheat skill? Dapat makuha ni Rubik yung conjure. Yun talaga, kailangan nila pang sira doon sa mga proximity mines. Kailangan nila makuha, maitawag sa bomb squad. Ang aganim setter nga pala ni Teki, same pa rin, no? Yung minefield. Minefield. Na medyo masakit kung Pangolier ka. Tama, di ba? Diretso yun. As long as gumagalaw ko doon sa may minefield, sabog na ng sabog. Ay, nice one, Timado. Ganyan lang, huwag ka papapick up, ha? Okay pa, nang lalaban pa.
So 31 minutes tayo dito mga boss. And again, na-hold naman ng Virtus Pro. Next Roshan, yung kailangan nilang i-contest talaga dito. Hindi mo pwede ibigay yung Aegis. Yun yung magiging parang fuel for Liquid eh. No? Makuha mo yung Aegis, masecure mo yung banner. Next nun, high ground ka na naman eh. In-upgrade na rin boxing yung ano niya. Earn. But something good for BP na idikit na ulit nila yung resources. TB naman yan eh. At least hindi mo pag ganun ka problema yung side lanes mo na nabasagan. Kung magpadala ka pa rin ng isang conjure image dun, may magtutulak na ng waves eh. Ano, hing lang na medyo mura na yung nakukuha mong gold. Nakulitan na siya. Tingnan nyo, panay kayo go scepter. Ito na, nalipire na. Ito, nalipire ang solusyon. Aghanim, meron na rin yung Underlord ko mo. So medyo annoying na to, yung Pit of Malice. Teka, sabay nyo na nga yan. Inis na ako dyan. Ang patagal na laro yan, tigilan nyo yung extend. Medyo maniac naman siya eh. Parang pag nakita mo siya, ang sarap ng pumuso ng over eh. Pero kasi grabe na eh. Nakatambay lang sa isang area no, naglalagay ng proximity mines. Then, alam mo na, bawal na kayong pumunta dun. Golden rule pa naman ng Dota ngayon yan. Pag mid game talaga, pushing late game. Ano na to eh, hindi lang naman na yung kills or objective yung kailangan mo. Kailangan mo dito area, mapa eh. So yung Tekis kasi naninira ng mapa to, boss. May hindi ka malaro ang area, may hindi ka makuhang positioning sa mapa dahil sa kanya eh. Uy, big item. Refresher Orb. Oh, ito double global. No? So double global silence. Afford na nilang gamitin yung first global para lang sa initiation. Ang ganda naman dahil medyo marami siyang mana, no? Bang. Negative 1% na lang yung ano niya, magic resistance. Sabi mo, pag tinapakan mo lahat yun, wami wambam. Eto, Wami Wambam. Papatay nila yung nagtatanim. Tech is down for 40. Sumusobra ka na, Tito Aris, ha? So ano to? Roshan na to. Spawning na in 4 seconds. Nasakto, nakabang din sila. Sakto. Sakto yung bato ni, ng sticky bomb. Chinek niya yung Rosh Pit eh. Wala pa. Mag-i-spawn pala. Malas lang. Ngayon nga mo, lumabas na talagang on point pa dahil ito yung area ng Liquid eh. Then natanggal mo na nga yung problemang ginawa ni Tekis na puro boba dito sa area na to. Iniisip ko dito for Timado like damage item. Pagkalaban mo itong ganito yung puro makukunat, ang kailangan mo dyan mabuo mo yung Daedalus sa Tanic. Once magawa mo yun, hindi ka na kaya ng mga yun. Kaso ngayon nga lang no problema, yung Roshan dito sinisimulan na ng Liquid. May plano naman kumuntas yung Virtus Pro. They are smoked up. Nisha dito, hindi healthy yung kanyang HP. He's half HP right now. Meron naman shield drone, illusions coming in inside the Roche Pit. So over na sila sa position. Pit of Malice connects. Andun yung Timado, zips in forward para kay Abed, but immediately global silence and now Lotus Orb in order to zip away. Another global silence coming off from the silencer for another silence. Boxy dito, targeted, lift onto the storm. Stolen ball lightning, so it's gonna be safe for now. Rolling Thunder on the right side. Controlling Timado so far, but third blade dito, he has the Thunder if he needs to. There goes Abed with the Vortex play. Solar Guardian coming into play, and Dawnbreaker dito, trying to bring down the Pangolin, but a good live save from Boxy. Nobody's dying yet, but the Pangolin dito very low, he has the Aegis. Right now, Tekis dito will be the first casualty. Thunder back to full for Timado. Under this river, mag-out na rin yung Liquid, so disengage for both squad. Pwede na, for Liquid. At the end of the day, nakuha mo naman yung objective eh. Nakuha mo yung Aegis, napatay mo pa si Tekis. Sulit na. And nasa iyo pa rin yung Aegis, hindi nagamit pa. Muntik lang naman silang magdelikado doon eh. Dahil nagamit nila agad na maaga yung double global, no? Oo, sobrang aga. Pero Timado! Nothing new. Nothing new. Wala siyang Thunder. Ginamit niya kanina. Timado's down for 70. He doesn't have the buyback. That's worse. Dawnbreaker dito. Good thing. Makakapag-TP out. How about Lich? Hindi naman naabutan for the Pangolier. May Aghanim Scepter Pero ata. teka, inabutan pala. I spoke too soon. Go Scepter dito. Then TP's away. Nalit- Inaabot dun. Leave! Haba nung range ni boss. Pucha, di kita sa screen yun na. Abot ka ng lip. Nagulat tayo. Umangat eh. Na-underestimate niya ata na hindi niya napansin na may Aghanims na yung Underlord. Tinulak niya pa yung tunay ng hero dun sa gitna eh. So, one-setan ka nga naman ng Pit of Malice na ultimate. Diba? Yung may Alam mo gate. na. Alam mo na yung kasunod dun. It's a wawawin na. Wala pa rin naman siyang BKB, diba? Kung doon nagkakamali. Sabi ko sa inyo, every time napapanood ko to, pag talagang kinakas ko tong BP, ewan ko kay Timado. Lagi talagang may ginagawang kababalagan yung tao na yan. And here they go. Nung hindi ko kinakas, nung sinusuportahan ko lang, tumatalo ng Aurora, tumatalo ng Falcons, di ba?
So tower dito sa may mid lane, makukuha naman ng Liquid. They have Aegis. Pabuhay naman na si Timado, thank God. So pwede pa namang ma-hold ng Virtus Pro. Pero Mickey dito, papalo lang. Third tower to ha. Cooler ba yung meta niya dito? I think so. Frost Shield at least. Meron naman silang pan-delay ng push. Gagagay, hindi naman ganun kalaki pa yung network. Okay pa yan. Ah. Hold the line lang, hold the line. Natalo lang sa team fight. Pero doable pa rin naman. Pasok na sana yung overkills natin, oh. Eh. 6.5 lang yun. Wala eh. Alam din eh. Pero Solar Guardian, there we have it. Tofu dito. Can he survive? No, he's down. There goes Pit Up Malice. May buyback yung Silencer. Ayan na naman. Bristleback going in. Starbreaker coming up from Saberlight with a BKB pop. There goes the Crimson. And they're just running away. Timado dito getting kite down. He pops the Metamorphosis already. The Rolling Thunder coming into play. Holding down Timado. Again, the control given. Pero Mickey dito is dropping. He needs to be careful right now. They got the Vortex to hold him. Lift save won't be enough. And he's dead for 80. Ayaw mag-buyback dito ni Tofu. And Nisha backing off, shield crash, finally over, blast off connects, habang si Abed dito, chasing down the backline, maybe the support, but there goes the Pit Up Malice, catching off 3, quick Lotus Orb for Abed to dispel this, and Vortex over to a Starbreaker, another lift save, coming up from Rubik, Nisha dito, buying some time with his team, with Arcane Rune, and nobody will fall, aside from this two, aside ng Liquid. Kung medyo maraming mana talaga si Abed, ang dami na, parang feeling ko ang dami na napapatay. Pero kasi medyo annoying din yung Pangular since disperser to, boss, no? Every time tumatalon-talon or masusbakil ka lang, no? Pag nakakalabit lang siya, no? Dialogue lang talaga siya, tumatanga lang talaga siya, boss. Kasi nakikita ko solid naman yung BP. Sabi ko nga kanina pa, like, tama, pag dikit-dikit, gumagana sila eh. Pero yung bigla ka lang talagang magsosolo, nagpapakamatay na carry, Timado moves yun. Ito, Abed moves. Going for Tofu. Kung meron man na siyang vision dito sana, no? Pwede niya ng talunan. Hintay niya, baka may tumanga eh. May sumilip eh. May mang-spam eh. Ayan. Yan, parang ganyan. Di ba? And a quick zip in. Solar Guardian. The best target so far. That's gonna be Tofu. Again, he has the buyback. There goes the Pit Up Malice with gate used for Ace. Another pit over to the Underlord. There goes the Rolling Thunder. But Nisha dito, ha? Hindi siya healthy. He's half HP right now. Saberlight popping his BKB once again. Zipping away for Abed. He doesn't have the mana to play with. And there goes Ghost Scepter pop for the Lich. 4 step away. Stolen Bullet Knife for this Rubik. And Chain Frost bouncing back. Nisha's gonna be in trouble. Nakapag-roll up, Pit Up Malice once again with Glipnir for the follow-up. 2-course hero controlled. Timado protected by the Lotus Orb. He'll be running away. He has Thunder. Pero meron bang target? Maybe Mickey. There goes the buyback. The Global Silence will be used. Round number 1 pa lang yan. And they'll TP away. Timado dito. Can he escape? Pit Up Malice once more. Patay dito si Timado. Meron siyang buyback. Pero again, pwede ituloy ng Liquid. Walang buyback yung Dawnbreaker. Ganda pa ka mo. Pwede may force na mag-buyback tong si TV. And may global silence pa na sila kay Mo. I mean, nag-refresh na siya eh. At eto na, kakatok na. Mafo-force pa ata yung buyback. Pero how can they hold this kung hihinto yung pinapanood natin? Nating nyo din. Time check! Magsi-7 na. Yun ba yan? Hoy! Hoy! Ay! Ay! Ah! Bakit nagpa-brownout na sa Cavite? At least di nga brownout eh. Humihinto lang. Pero tower's gone. Set of rocks gone. Ayaw They're going for the tier 4. Ayaw mag-buyback. May buyback na rin yung Dawnbreaker. Pero tier 4 is slowly dropping. Last tier 4 remaining. I think naman yung Frost Shield. To slow this down. Sob? Wala. Yaan mo na. Sob? Heart of Taras from Mickey. Eto na yung bully part ng Bristleback. And wala kay 40 ha? It is exposed. Buyback for Saberlight finally. Quick roll up for Nisha. And lift save from Rubik. And that's it. Liquid dito. They'll bail out. Pre-tier 4, boss. Okay. Ito yung bawal ka na talaga magkamali. Baka nakakalimutan mo, Underlord pa rin to ha. Yung nagkamali kayo ng teamfight, bigla kayong gitan. Oo. And mukhang yun yung, ayun ba ang game plan? Ang tanong. Naisip na nila yan. Underlord sila eh. Dala 7, boss. Pumipitik na. Yan na yun. Guys, it's 7 PM. Alam naman natin yan, no? Aware naman kayo dyan. Aganims, okay. Abot ba? Mabibili naman na niya. Kaso wala siyang buyback. Yun yung problem. Sige, okay pa yan. Sabi nga natin kanina, yung mga 10k gold lead lang sa 40 minutes, looking good pa yan eh. Doable. Doable pa yan.
May tekis naman eh. Tanong mo na lahat nung base mo. Para sa nabasagan ka ng 2 racks plus 2 tier 4 tower. Tingin ko, dikit lang yung network yan eh. Ganito lang yun eh. Yung nagkaroon ng 100-minute game. Dalawang lane yung nabasag. Oo, dyan nag-start. Tapos magkakamali, magkakaroon ng opening. Wala na rin tier 4 tower. Tapos road to 107 minutes. Kung i-break natin yan, dapat mga 110, 108. So 42 minutes tayo dito. And mukhang ready na. Ready nang huminto. Titis pogi lang. Sight. Titis pogi Aray lang. mo, may sight of vice yung Underlord mo. May agalis naman yung Storm. Bakit naman yun? Pambigla lang. Dagdag disable nila to eh. Para sa akin, ito pa yung kaninang lacking for Liquid. No? Nakikita natin, every time nakapatay sila dahil nadi-disable ka, narurut. Root lang eh. Narurut ka lang. Ito yung may hex, dagdag hex. Problema yan. And Mickey dito. Problema to. Kailangan nilang i-defend. Hindi na pwedeng bigay ito. Pag na-mega pa sila dito, mas magiging mahirap yung sitwasyon ng BP. Yes. At kung meron mang kailangan dito, yung Terror Blade yun. So hindi na siya para lumabas-labas pa ng base. Siya yung mag-handle dito sa Bristleback. And damage-wise, ramdam naman ni Mickey dito as long as nakaharap. Pero now Lip, they found the Tekis. Tekis dito, nullified. And that should do it. Tekis is dead. Buyback, boss. 50 seconds, no buyback. And there goes the Glipnir, Pit of Malice, another set. Lich in trouble, Fly. Can he survive this one? No, another nullifier kicks in. Vortex onto the Bristleback. Not the best target so far. And a lift save for the Rubik. Easily as that, he's safe. And there goes Dawn. Starbreaker coming in. Meron pa naman Global Silence. And there goes Swashbuckle, Diffusal, and slows from coming off from Goo, and another pit, catching off two. There goes Mickey, standing right now, trying to bring down Saberlight. Buyback for the Lich. Tekis has his buyback. Third Blade dito with half HP, but a Bristleback, gonna be in trouble. Global Silence, round number 1. Mickey dito, still alive, regenerating up with the Heart of Taras. Stolen Vortex para sa Rubik. Abak muna. Kuy ko naman si Liquid dito. Bakit? Afford ko pang maghintay ng Roshan ulit ah. Pwede. 1 Basta minute Roshan, and 30, di ba? Imagine mo si Underlord, nagka-refresher. 4 na Pit of Malice, boss. Parang hindi ka na nagdodota niya. 5. Kaya pala 5. Teka, parang gugulong na ulit to. There we have it. Rolling Thunder, aiming down the supports. Creating space for these two cores to take down this third tower. Wala rin siyang meta, boss eh. Saberlight, what can he do? He's just watching. Storm zips in forward, looking for the Vortex play. They found the Bristle, pero Mickey dito is very tanky with the Crimson Guard protecting him. And there goes Nullifier over to Saberlight. Vortex to drag him. Rubik with a big control. Starbreaker not going to be enough. He's down for 2 minutes. No buyback for Saber. Timado dito pops his own BKB in order to escape from the pit. And there goes Shield Crash with Shiva's Guard. Lich in trouble. Nullified again. Shield Crash once more. And there we have it. Another kill para dito sa side ng Liquid. 2 heroes without the buyback. And look at this pit. Controlling 3 heroes right now Wala under their own fountain. Wala pa rin silang 45, boss. Pwede natin i-recta. Pwede na. Game should be over right now and they'll tap it out. It's over. Liquid dito will take the game 1 sa ating best of 3 series. Sayang, for BP. Nanghinayang ako dun sa miscalculation nilang yun sa top. Parang tayo kasi nakikita natin eh. No, parang dun sa point of view natin, ang ganda naman eh, tamang gawa, nakita nila duman sa words nila eh. Ang problema na miscalculate nilang Underlord nga pala ito pwedeng sumama din, and yung lift back ni Rubik talaga yung Yun. MVP. Para Bayad sa na akin, bayad. dikit na eh. Hindi na, ano nga yun eh, kung going forward pa na patuloy na ganun yung farm, para sa akin lumalamang na si BP. Ang problema dahil dun sa isang misstep nila, ang laki nung naging cost, nakabasag ng rocks. Nakakuha ng Roshan dahil dun after that. So parang lahat nun pumabor for the side of Liquid. Grabe. Boxy dito. Palong-palo. Totoo. Kung meron mang MVP sa akin dito, kahit hindi masyadong pansinin na Boxy, para sa mga lift save niya. Ang laki ng impact ng mga lift save na ginawa niya dito. Wala na, Boss Kims, Repay Waving. Bakit tumatalong na naman ba yung Tundra? Tundra na naman. Tundra na naman? Ano talaga ng team na? ang sarap din supportan. And direct, may MVP na ba tayo dyan? O talagang naglo-load na tayo lahat? Umiikot na ba yung internet natin? Pero sayang talaga, no? Like, kahit nga yun eh, yung huli pang isa pang team fight, umabot pa na kaya pa eh. And eto nga, walang iba kundi si Nisha, ang player of the game natin, 16-4 and 16. No doubt to. Praktisado to. Stream pa lang eh. Laging Pangular napapanood ko to. Batak talaga yung Liquid sa ganitong playstyle. Parang every time Pango mid siya na may double range support sila. Successful eh, no? Tumatanga na nga lang sila dahil nagkamali siya once eh, yung na-swashbuckle niya yung Tatekis yung taser.
Parang doon din nagka-opening yung BP. Pero sayang yun na nga, no? Liquid po yung makakauna dito sa series natin. Pero mukhang mag-short break lang po kami ni Poly. Pagbabalik na natin, game number 2, BP versus Liquid. Wag po muna kayong alis. Magbabalik po kami sa Kuya Nick. Gusto mo ba ng throwback? Update of the move. He's going to get taken Sonic way to the face and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout not attack to Canada. Oh! And we got They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? update of the move. He's going to get taken Sonic way to the face and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout not attack to Canada. Oh! And we got They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there!
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Greatest upset of all time. He's going to get taken Sonic Wave to the face, and GG's called. You know what's cooking. Boom! Look like not a time to Canada. Oh! And we got Jing, they've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? greatest upset of all time. He's going to get taken Sonic Wave to the face, and GG's called. You know what's cooking. Boom! Look like not a time to Canada. Oh! And we got Jing,
They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Greatest upset of all time. Upset of them all. He's going to get taken Sonic Way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Look like not a time to Canada. Oh! And we got They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity,
even while revving up to 360 Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Greatest upset of all time. He's going to get taken Sonic Wave to the face, and GG's called. You know